Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Anyway, kasama ko pala ngayon guys, ang aking kapatid. Yeah, na si Lingling. Alright, so kanina pa kami dito nagtatanungan tungkol sa usaping politika. So naisipan ko na gumawa na lang din ng content. So mamaya, nag-video na pala kami. O, tinanong ko siya, bakit ayaw mo kay Vice President Sara Duterte? Mamaya, ay papakita ko na lang sa inyo yung video. Anyway, mga minamahal, pag-usapan natin tong naging hatol, ng korte, tungkol nga po dito sa pagbasura ng isinampang kaso ni Senator Jinggoy Estrada dito nga po kay Bryce Hernandez. Alam nyo naman na itong si Bryce Hernandez, no, na inireveal na itong si Jinggoy Estrada nakaka-receive ng commission. Humigit kumulang 30%. Oo, malaki yun, no? Yung 30% na yun. Sabihin na lang natin, sa 100 million, may 30 million na kickback. Itong mga taong to. Kaya nga naman makikita nyo, pag umuulan, 'di ba? Sobrang mabilis lang tumaas ang baha. Dahil hindi nga naman talaga na-implement ng maayos ang flood control. Kasi parang naging bagman na din dito yung mga nagtatrabaho sa DPWH, yung mga engineer, architect, tapos samahan nyo na din ng mga kupal ng mga senador na malakas kumain ng kickback. Alright, so ngayon, ito yung sabi ng korte. Basahin natin mga minamahal. Sabi dito, kasong perjury ni Senator Jinggoy versus Bryce Hernandez, ibinasura ng korte. Ito, meron pang balita. Panoodin na lang natin yung balita para mas maganda. Ibinasura ng DOJ ang reklamong perjury na isinampa ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH. Ibig sabihin ng perjury, mga minamahal, nagsisinungaling. Kumbaga, mayroong pagsisinungaling sa kanyang ginawang oath. Yan din pala yung, yung balak isampa ng ex ko sa akin, perjury. Yung nagsisinungaling daw ako sa statement ko o sa counter affidavit ko. Anong kakasuhan akong perjury? Lahat naman ng sinabi ko, totoo naman na binugbog ako, diba? So, alam niyo, diba guys? Kasi kwento ko yan sa inyo, umiiyak pa nga ako sa inyo dati. So, anyway, continue tayo. Engineer na si Bryce Hernandez. Sa resolusyon nakasaad na kulang sa ebidensya si Estrada para patunayang Parang mas napahiya dito si Estrada, no, nung binasura ng korte yung yung isinampang niyang kasong perjury kay Bryce Hernandez. Parang mas naging legit tingnan itong si Bryce Hernandez kasi sino ba naman talaga yung maniniwala? 'Di ba? Nakulong ka na before, nasangkot ka sa PDAP scam, bribery, plunder. Ang lalaki ng kaso na na hinatol sa noon. So, hindi ka ba nadala, 'di ba? May PDAP scam ka na nga before, tapos dadagdagan mo naman dito sa flood control. So, yan, walang kadala-dala. Pwedeng umisa, pero wag mo na sanang pangalawahan. 'Di ba? Inulit mo matilok yarn. So, okay, continue tayo. Sinungaling nga si Hernandez sa kanyang mga pahayag. Matatanda ang sinabi noon ni Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kumitbak umano ng milyong-milyong piso si Estrada mula sa mga flood control project. Pero mariin itong itinanggi ng senador. Alam nga naman aminin ni Jinggoy Estrada na kumikbak siya ng ng 30%. Oo. Yung 30% mga minamahal, scheme nila yan. Dito nga po sa flood control project. So, talagang hindi talaga nawawala, no? Basta usapang nakawan. Laging nai-involve. Boy, to be honest, yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, well, ano pa nga ba nga asahan natin? Syempre, may kwento kasi sa akin si Takero, mga minamahal, based sa kanyang experience. 'Di ba kasi inamin niya naman sa inyo, 'di ba? Nung nagtatrabaho siya sa sa Saudi, kumukupit siya sa kanyang amo. Tapos pag hindi nahuhuli, parang mas nagiging gigil ka pang kumupit ng kumupit kasi malit lang naman yung kinikita, yung sweldo mo, 'di ba? Tapos tawag dito, syempre hindi ka naman nahuhuli. Parang nandiyan na sa mindset mo, ay hindi naman ako mahuli, di kupit lang ng kupit hanggang sa nahuli sila. Tingnan niyo, 'di ba? Mga minamahal. Hindi na nakabalik ng Saudi itong si
si Takero. Anyway, shoutout pala sa Takero. Huwag ka na sa akin magalit. I miss you. Pagaling ka dyan sa sakit mo. Yeah, kasi under pala si Takero ngayon, mga minamahal, dialysis. So, congratulations ha. Kasi hindi ka nahihingalin yan. Kasi nasasalinan ka na ng dugo. So, hoping for the fast recovery. Sana ma-change na yung kidney mo. Alright, mga minamahal. So, ang ginawa ni Jinggoy Estrada, nag-file siya ng perjury. Kasi parang gusto niyang ipalabas, ang ino sinungaling ka, saan mo nakuha yung pinagsasabi mo? Hindi naman tayo magkakilala. 'Di ba? Yung parang gano'n. Kasi kung lang naman yung tatanungin, alangan naman rerekta ako kay Bryce Hernandez. Ganito kasi yan. Kung magnanakaw lang din naman ako kunyari malaki akong tao. Tapos magnanakaw ako sa DPWH. Alangan naman, Alicia, tapos pupunta mismo dyan sa DPWH engineer. Hindi ganon. Siyempre, papadaanin ko muna yan sa mga tatlong tao. Diba? From me, may uutusan ako, tapos yung uutusan ko may uutusan, tapos yung uutusan ng uutusan ko may uutusan din. Para walang trace. Diba? Kasi ang problema, hindi ginalingan. Na-trace pa din, diba? So, kung magnanakaw lang din naman, sana ginalingan din, no? Para nang hindi nakuhuli. So, ngayon, ang naging ruling mga minamahal, according mismo yan sa QC Prosecutor Office, ibinasura ang kaso. So, sa anong dahilan? Okay, basahin ko na lang sa inyo para hindi na kayo mag-research dyan. So, hindi naman daw po napatunayan ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na may malicious intent or legal malice itong si Hernandez. Yung tipong parang ang purpose lang ni Bryce Hernandez ay sirain ang reputation ni Jinggoy Estrada. Hindi naman nila nakita yon. So, walang ganon. Tapos, ang sabi pa ng QC prosecutor, ang statement daw ni Hernandez, kahit sabihin pang maaring inaccurate, sabihin natin na medyo may konting mali, di ba? May medyo konting sabit, ay hindi naman po yun ginawa ng mayroong malisyosong intensyon. So, pwede pa din itong pumasok sa good faith belief na posibleng nag-i-exist. So, sabi pa nga ng prosecutor dito, a false statement resulting from honest mistake does not constitute perjury. So, meaning mga minamahal, hindi ka lang basta-basta pwedeng magreklamo ng perjury dahil sa hindi mo nagustuhan yung sinabi tungkol sa'yo, dahil parang nasira yung reputation mo, 'di ba? Na parang nadawit yung name mo. Kailangan mo munang patunayan na, perjury ka kasi una, sinasadya mo. 'Di ba? May kasamang panlilin lang, 'di ba? May intensyon na manira at may maliwanag na kasinungalingan. So, to make the long story short, wala pong naipakitang ebidensya itong sa Senator Jinggoy Estrada dito nga po sa kanyang isinampang kasong perjury laban nga po dito kay DPWH District Engineer Bryce Hernandez. So, kung gusto mong patunayan na sinungaling ang whistleblower, 'di ba? Na itong si Bryce Hernandez, kasi sila parang pro-Diskaya sila kasi wala daw nababanggit. Diba kasi yung mga Diskaya, ang nabanggit lang nila, mga congressman from 2022 onwards. Mga senador, wala. Pero itong district engineer na to, may Joel Villanueva, diba? Mayroong Jinggoy Estrada. So, syempre, parang sabog talaga sila dyan kasi yung mismong Senado talagang nabulgar. Sa mismong, mismo ng tawag dito, diba, may lower chamber. Sa lower chamber pa mismo na bulgar. Oo, kasi parang nagpapataasan kasi ng ego tong itong Senate tapos lower chamber. Can you imagine, mga minamahal? Sa Senado, meron silang Diskaya pero hindi nilaglag ang mga senador. Dito naman sa sa lower chamber, merong Bryce Hernandez, hindi nilaglag mga kongresista pero binanggit mga senador. So talagang pataasan ng ego tong dalawang to. Pero both yan, yung senador tapos yung mga congressman, meron talaga yung issue sa flood control at mga pagnanakaw na din sa kaban ng bayan. Now anyway, going back dito sa ating topic, kung gustong patunayan sana ni Jinggoy Estrada na sinungaling, itong ating whistleblower, dapat meron siyang matibay na yes, ebidensya. Hindi dapat yung puro denial ka lang, 'di ba? Or yung nagkakataon lang ito, nagagalit ka, 'di ba? Pero sa eksenang ganap, wala talagang naipakita. Itong si
Yan, tama. Si Jinggoy Estrada. Kaya totally, mga minamahal, walang basihan ng sinasabi na perjury na ikinaso laban nga po dito kay Bryce Hernandez ni Jinggoy Estrada. Sobrang napaka-imposibleng masampahan ng perjury itong si Bryce kasi wala naman siyang malicious intent. So, anyway, ang nangyari, ibinasura, hindi po kinagat, at hindi naniwala ang korte sa narrative nitong bading nitong senador na si Jinggoy Estrada. So, ang ending, mas lalo tuloy parang napagtibay na credible itong si Hernandez. Kasi, kung magiging state witness ka, eto, linawin natin sa inyo, Kung magiging state witness ka, 'di ba? Dapat, meron kang sinusoling nakaw. Kung magiging credible witness ka, dapat patunayan mo, 'di ba? Syempre, nabisto na ngang magnanakaw ka. Hindi, balik mo yung nakaw. Ginawa ba ng mga diskaya 'yon, 'di ba? Hindi. Ni piso wala silang binalik na nakaw. So, itong si Bryce Hernandez, nagsauli po ng almost 73 plus million. Pati si Alcantara. 'Di ba? May sinauli silang mga kotse, 'di ba? Yung mga Lamborghini ba 'yun? Ferrari, 'di ba? Yung mga mga mamahaling kotse talaga mga minamahal, isinaole nila. So, meaning, yun yung mga credible na magiging posibleng, actually, dapat ngang kuning state witness. Kasi, tingnan mo, kung sila nga inamin nila, para maging credible witness ako, sige ito, ibabalik ko yung mga ninakaw ko, pero yung mga diskaya, wala tayong nakitang ganon. 'Di ba mga minamahal? Anyway, so para sa akin, yes, credible witness itong si Hernandez. Now anyway, hindi naman ibig sabihin na, ako lilinawin ko lang hindi porket binasura ang kasong isinampang perjury laban dito kay Bryce Hernandez, abay guilty na agad itong si Jinggoy. Syempre, nandun pa din mga minamahal yung proven until innocent until proven guilty, 'di ba? So, hindi naman natin sinasabi na guilty agad si Jinggoy Estrada dito. Pero mga minamahal, hindi naman kasi napatunayan ni Jinggoy na nagsisinungaling itong si Hernandez. Hindi rin napatunayan, nagawa-gawa lang din ang statement ni Hernandez, mga minamahal, at mas lalong hindi rin napatunayan na may malicious intent ang ginawa niyang pag-reveal or ang kanyang pagbubunyag. So, kung hindi to malicious, hindi po yun pasok sa tinatawag na perjury. Maybe, nagkakamali tayo, pero still ginawa niya to in good faith. Kasi, yung mga ni-reveal niya, ni Bryce Hernandez, meron kasing evidence. May dahilan, may pinanggalingan. May mabibigat na na konklusyon. So, hindi pwedeng sabing perjury yun. 'Di ba? So, kaya ngayon, mga minamahal, ito yung pinaka mas mabigat na tanong. May katotohanan nga ba talaga mga sinasabi laban sa kanya? Sige nga, sagutin nyo. May nangyayaring katiwalian nga ba sa flood control projects? Sige nga, sagutin ninyo. At bakit parang hindi pa nadala? 'Di ba? Itong si Jinggoy sa kanyang mga existent, 'di ba? Na pagnanakaw sa kaban ng bayan kung meron man, 'di ba? Kung meron man, baka mamaya magalit sa atin nung magsampa ng kaso. Yung sinabihan nga lang siyang bading, nagsampa nga siya ng kaso sa sino ba 'yun? Yung action star din na nag-reveal na bading siya, sinampahan niya ng kaso. Diyos mio naman. Anyway, hindi na kasi bago yung pangalan ni Jinggoy Estrada sa mga isyong pagnanakaw. Kaya medyo mahirap na siyang paniwalaan na nagsasabi ng totoo Nagiging headline na din siya before. And nagiging kaso niya na din yan yung tungkol sa pagiging gahaman. 'Di ba? Tapos ngayon napunta na siya dito sa issue ng flood control scam. 'Di ba? Proyekto ng gobyerno na merong malalaking pera tapos sinamahan pa ng mga malalaking aligasyon na kickback, tapos pandarambong. Ang tindi naman talaga ng ating senador, Manabi ka, inaka. Oo, talaga nga naman. So, at yung nakakainis pa dito mga minamahal, kung sino pa yung paulit-ulit na nasasangkot sa mga controversy, sila pa yung palaging galit. 'Di ba? Guilty yarn. Kumbaga sa mga magkakaibigan, sino yung unang pumutak, siya yung umutot, parang ganon. So, ngayon, kapag ikaw, alam mo sa sarili mo na malinis ka, 'di ba? Kung alam mo naman na ikaw si Mr. Clean, hindi mo kailangan patahimikin ang whistleblower.
Diba? Let's be honest, mga minamahal. Ba't mo papatahimikin yan kung alam mo namang hindi ka nagsisinungaling? Eh di, so be it, let it be. Diba kung ano yung mga sinasabi niya, eh di sige, ilabas niya. You need to prove na mali lang talaga sila. Kasi mayroon ka naman talagang ebidensya. Pero dito, mga minamahal, yung nag-file ka ng perjury, tapos natalo ka, ngayon, sino yung napahiya? Diba? Ang ending, ikaw. So, wala tong kadala-dala. Ganon ba? Hindi ka natuto sa nakaraan mo. So, hindi natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ni, ni Jinggoy Cutie. Sana naman magbago ka. Oo. Kasi yung flood control na yan, kung makikita, pagmasdan nyo kaya, subukan yung lumabas sa bahay ninyo ng bagyo. 'Di ba? Makikita ninyo, pag binabagyo, sobrang bilis lang tumaas ng baha. Siguro mga 1 hour lang, makikita nyo, lubog na ang Maynila kapag mayroong bagyo. Hindi ba kinaawa? Especially nga sa lalawigan ng Bulacan. Sobrang daming nalulubog dyan. Hindi ba kayo naaawa? Yung flood control project nyo, napunta ba sa mga mamahaling kotse? Ganun ba? Anong lang? So anyway, mga minamahal, binabaha tayo eh. Actually, madaming pera ang Pilipinas. Napupunta nga lang sa mga bulsa ng ibang politiko, which is parang napaka-unfair nyo naman kasi kami na ngayon gumagawa ng tax, pinapasweldohan namin kayo, tapos ang nagiging ending pa nito, parang kami pa yung niloloko ninyo. 'Di ba? So, anyway, mga minamahal, lang to call out lang natin to. Kung wala ka talagang tinatago, so ba't ka natatakot? 'Di ba? So, anyway, mga minamahal, yan po yung balita dito, nabasa ko lang to 16 hours ago. Yan, tapos napanood ko siya sa news kanina lang. So, yeah, binalita ko sa inyo. Kasi kanina, pinag-usapan natin is itong si Mami Pebbles. Tinatawagan ko nga si Mami Pebbles, hindi sumasagot eh. Kasi gusto kong malaman yung ibang screenshot na hawak niya. Tungkol nga po dito kay Madriaga. So, pasensyaan nyo na mga minamahal, medyo makalat yung kondo Tingnan nyo yung kapatid ko. Nakikinig pa din siya sa akin ngayon. Yan Yeah. Kung kapatid ko na to, parang Anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!